Oh guys, mag-aayos tayo ng sirang Christmas lights. Ito nabili ko mga 2016 pa. Pero isang beses lang nagamit at nasira na. Hinala kong sira ay sa remote control o sa controller niya, program controller. Makikita natin dito sa gitna ng Christmas lights, ito yun daw yung mabilis masira, kaya bumili ako ng controller. Ito, subukan nating i-repair kung gagana siya. Panoorin nyo ang gagawin ko pagpalit nitong controller para gumana na itong Christmas lights at magamit na muli bilang decoration ngayong Pasko. Okay. So guys, ito yung ipapalit natin, controller. Hello. Yan po, tinanggal po natin yung mga lumang LED wire para palitan po ng bago. Yan, ilang beses ko na pong sinubukan to, mga pangatlong trial na ngayon. At subukan nating ayusin para mabuo na itong binili nating LED at itong Christmas lights na binili ko noong 2016 pa sa Pampanga. Yan, papalitan ko pa, sira na kasi yung mga LED nya dating nakakabit at yung controller, kaya subukan po natin buuin. Ito po ang mga bagong wire na ikakabit natin sa Christmas lights. Yan, itutuloy po natin ang pag-wiring po ng Christmas lights. Kagamitan na ginamit natin dito ay ang ginagamit natin ay ang ito yung strap pantali po doon sa LED, tapos itong panghinang o soldering iron, 60 watts para mas mabilis po siyang mag-init at mabilis lumusaw ng tingga. Yung LED wire, ito po yung LED wire natin, at panghinang at gunting, kailangan ng gunting. Tapos ito po yung LED, yung mga hindi ko pa po na ilalagay, ito po yung panghuli na ilalagay ko, yung kulay pula na LED wire. Siyempre doon po natin binili sa mga gumagawa ng parol sa Pampanga, San Fernando City, Pampanga, ang lantern o Christmas capital ng Pilipinas. Yan po, ikabit na po natin itong panghuli, itong red na LED dahil ito po yung nagkulang. Yan, i-complete natin. Yan po, makikita po ninyo na wala yung kulay pula. Yung nga po ilalagay natin, yung pinakita ko kanina, itong pula na LED dahil hindi po siya kompleto. Ito pa pala, hindi pa natin nala kompleto pala itong green, pero almost perfect na siya. Palitan po natin kulay pula dahil napundi po yung LED.
positive. Ginagalang makita. Na makikita po natin yung positive. Tapos may wire siya nakadugtong dito sa gitna. Ibig sabihin nun positive siya. Tapos yung kabilang dulo niya, kung positive dito sa kaliwa, dito sa dulo, kabilang dulo niya, negative na yun. Bali, ito pong wire na nilagay natin, yung may palatandaan siyang pula at saka itim. Ibig sabihin itong pula positive, itong itim negative. Ililipat lang po natin dito sa bagong bilig wire para may palatandaan tayo pag ikakabit na natin sa controller. May magkakasamang pula o positive at negative. Kaya ililipat natin dito sa bagong biling wire para alam natin kung positive o negative yung ikakabit natin mamaya dito pag sasama-samahin natin. Yan, hintayin lang po natin ng mga ilang minuto at mainit na itong soldering iron at pwede na po nating tanggalin ito, hinangin para yun, pag mainit na yung soldering iron, malulusaw niya na yung tingga. Yung lead wire, ito po yung pinakita ko kanina. Ito po yung nilalagay dito sa wire. Hihinayin po natin para kapit na kapit siya at hindi mahiwalay. Pag pagsasamahin na po natin yung mga wire, kaya kailangan natin hinangin ng LED o LED wire. Yan, pagsasamahin na po natin yung mga wire at yung kinabit ko po na bagong LED, isasama ko na rin po yung positive tsaka negative na wire niya. Yung positive yung pula, tapos yung itim yun yung negative na wire. Hihinangin na po natin para may fix, magsama-sama sila. Gamit po yung soldering iron natin o yung panghinang, tapos itong LED na ginagamit para mapagdikit yung mga wire. Ito po yung controller niya. Yan po may iba-ibang wire na nakakonekta. Yan sa mga, ito po yung maliit na wire na star. Dalawa po siya. Bali magka-iba pong wire yan. Bali ito po yung pinaka-positive. Tapos ito yung mga negative. Apat yung negative. Ito pong positive pagsasama-samahin lahat ng pula. Tapos yung mga negative, ito na yung mga dito sa bawat star na nakalagay yung design nya. Yan po, hinang na po natin at pagsama-sama natin ang mga wire na positive, isang pula, mga pulang wire ng bawat design po ito. May mga positive po ito at negative. Kaya yung mga positive na wire nito pinagsama-sama ko dito, yung hininang ko. Tapos yung negative, ito nga pong apat na wire. Ikakalat po natin dito yan para salitan po yung pag-blink ng mga design na nilagay po natin dito. At ayusin pa po natin itong mga wire, magugulo pa. Kailangan pagsama-samahin din po natin sa tape, o yung lalagyan natin ng tape para hindi magulo. Testingin po natin. Po effective. Ito po yung nilagay po nating pula na LED.
At hindi pa po natin na-fix, kaya i-fix pa natin ng tape o yung tie wire. Yan po, kailangan, ito po hinilang po natin, kailangan balutan din po ng tape para hindi po siya makakuryente o hindi mag short circuit, para hindi po umusok yung kuha natin o masira itong controller. Kasi ito po dalawang beses na po nasabugan itong controller kasi nagdikit yung positive negative. Yung hindi ko pa po alam, pinag-aralan ko muna ang pag-wiring. Matagal na proseso ang pag-aaral po ng pag-wiring nito, hindi yung basta nag-wire ka lang. Hindi masasayang itong controller kasi mahal din po itong controller, nasa 250 pesos. Kaya pag lagi ka nasasabugan yun, sayang. Yan, okay, medyo okay mo na. Sundan natin na perfect na. Medyo perfect na. At ang importante naman po dyan, napailaw na natin siya. Testingin po ulit natin. Yan, pwede na pong pagtsagaan. Ito po yung pula na nilagay natin. Pinalit. Yan. Bali itong green po pala, hindi pa natin nabilan. Yan, ito na po ang kulang, mga kansya 1 feet. Yung pinakita ko po kanina, ito po yung kanya selector dito po sa controller. Pipindutin po natin to kung gusto na po nating ibang effects. Ayan ho. Yan po, iba-iba pong effects yan. Pindutin natin dito. Tingin tayo sa bandang harapan para mas maganda ang view. Yan ang matingkad na kulay. Yan. So yung buhay sa kulay niya. Yan po, natapos din ang pag-wiring. Matagal na oras ng pag-aaral ng pag-wiring. O yung sinundan ng pag-wiring. Yan, natapos din. Yan po ang kompletong ilaw niya.